Good morning! For today's video, dahil sobrang malamig ang panahon at ilang araw ng umuulan ay gagawa tayo ng pagkain na may sabaw. Ito po ay ang lomi. Naglagay na ako ng mantika at nagisa na po ng sibuyas. Inuna ko yung sibuyas para di kaagad masunog yung bawang. Pagkatapos po niyan ay ilalagay ko yung manok na hiniwa ko ng maliliit. Grabe mausok pero mahina lang naman yung apoy nito. So ayan, kaunti lang yan na manok na pitso. Yung lutuin lang natin. Igisa-gisa natin para sumarap. Tapos nilagay ko na yung hiniwa ko din na squid ball. Squid ball, dalawang balot yan na squid ball kasi dalawang balot din yung lulutuin nating lomi. Yung lomi, yung fresh po na pansit yung binili ko. Di ko pala nalagyan ng toyo. Habulin na lang yung toyo. Ayan, kunting tuyo lang kasi baka mangitim yung sabaw. Kailangan clear ang sabaw ng lomi, malapot na clear. Naglagay po ako ng 2 Knorr chicken cubes para sa pampasarap nitong ating lomi. Naglagay din ako ng maraming paminta para mas maanghang, mas masarap. O mamaya dadagdagan natin yan ulit ng tubig pero pakuluin muna natin yung tubig na yan kasi para maluto yung manok. Tapos, di ko ginisa kanina yung gulay. Ngayon na lang para hindi ma-overcook. Ngayon kasi malapit na natin ilagay yung pansit. Kaya ngayon ko lang nilagay yung gulay natin. So, yung pansit po na yan, fresh yan. Hinugasan ko muna ng 3 beses ulit. Para sigurado tayo na malinis yung ating luto. Yan, kapag ka po nilagay na yung pansit, saglit na lang po yan, luto na yan. Kailangan lang natin ilagay yung itlog na binati. Nagbati po ako ng 3 pirasong itlog para ilalagay ko dyan para dagdag pampalapot. Tapos nagawa din po ako ng cassava starch. Na yung cassava starch po ay halo natin yan dito para mas lumapot po siya. Pwede din po yung cornstarch pero mas masarap po yung cassava starch. Ako ginawa ko po 2 tablespoon ng cassava starch saka 2 tablespoon na cornstarch. So ayan yung binating itlog nilagay na natin tapos haluin lang natin ng mabuti bago natin ilagay ulit yung ating cassava starch na nilagyan ko din ng cornstarch. So, bali total of 4 tablespoon po ang ilalagay ko dito. Kailangan ko muna siyang palutuin yung itlog. Bago natin ilagay yung ating ayan na. So, bigla yan maya-maya lalapot siya at bibigat. Dahil cassava starch po yung nilagay natin dito, kailangan well done po bago natin siya tatanggalin. So, naglagay na lang po ako dyan ng kaunting asin, pero kung may patis kayo, okay lang din na patis yung pampalasa. So, okay lang yan. Pwede pa kayong magdagdag kung ano pang gusto nyong pampalasa. So, kung napapansin nyo po, unti-unti na siyang lumapot. Kasi dahil yon sa cassava starch na nilagay natin. So, iba-iba po tayo ng pamamaraan ng pagluluto. Ako po yung lomi ko ganyan, iba din po yung lomi Batangas. So, ito pong luto kong lomi, iba din po ito doon sa lomi Batangas na nakakain natin. Ito po ay version na medyo kahawig po ng lomi sa Chowking. Kung nakakain na kayo ng lomi sa Chowking, medyo kahawig po itong luto ko noon. So, sa ngayon, malapit na po siyang maluto. Kailangan lang talagang pakuluin pa gawa nung nilagay ko po na cassava starch. Baka mahilaw at medyo magka-problema yung ating mga tiyan. So, ito po ay bagay na bagay ngayong tag-ulan. Kaunti lang po ang gastos sa ganitong klase ng sabaw. Pansit pala to, hindi sabaw. So, pansit na may sabaw. Lomi.
So, ito po ay bagay na bagay. Pwede mo itong ipang negosyo ngayong tag-ulan para sa mga kapitbahay na giniginaw. So, ito po yon. So, sa ngayon yan po ay ready na. Dahil inabot na siya ng ilang minutes. Ready na po ito. Malapot na din siya. Mas maganda po ito kainin ng mainit. So, kung mas malaki po sana yung lutuan ko na mas nadagdagan ko pa yung sabaw niya. Pero dahil sa maliit lang po yung kawali namin at 2 balot yung niluto kong noodles ng lumi, ayan po, hindi na natin nasabawan ng mas marami. Pero mas masarap talaga ito may sabaw. So hanggang dito na lamang po ito, ready na po ito para iserve itong ating lomi. Homemade lomi ni Mami Mila. So kung maiba pa po kayong pamamaraan ng pagluluto, okay lang po yun.